araw ng Panginoon. Ano na? Pinitay na lang. Bigyan ko na. Kasi walang magdamit ng buhay. Asokan mo si Cristo Jesus. At kung langit ang ibig mong makamtan, maibibigay ni Jesus. Si Jesus ang tanging sinulong, may kapangyarihan sa tanan, sa dalisay ng kanyang dugo. Kakamtan natin ang buhay. Ibig mo ba mapawi ang sala? Matutulungan ka, Jesus. Kung ibig mo'y banal na kaluluwa, mapapabanal ni Jesus. Si Jesus ang tanging sinulong, may kapangyarihan sa tanan, sa dalisay ng kanyang dugo. Kakamtan natin ang buhay. Ibig mo bang sa dusay lumaya? Palayain ka kay Jesus. Kakamtan mo'y awa ng batala. Bumibigis si Jesus. Si Jesus ang tanging sinulong, may kapangyarihan sa tanan, sa dalisay ng kanyang dugo. Kakamtan natin ang buhay. Po sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo, bumabati po ako ng isang magandang umaga sa atin. At marahil kanina pa po kayo nandito, medyo natagalan lang po kasi hindi naman po traffic kasi isang oras po kami naghintay ng sasakyan kayo sa Angeles. Kaya po wala po kasi biyahe ko pinita po Panorte. Kaya medyo natagalan siya. Pero sa awa naman po ng Panginoon at malaki rin po yung pasasalamat namin na walang naging dahilan para hindi po namin o hindi natin magawa yung ating tungkulin yung linggo. Gaya po ng bawat isa sa atin, hindi po tayo naririto para makita lang ng tao tayo ay gumagawa o tayo ay malapit sa Panginoong Diyos. Tayo po ay nandito hindi sa kagustuhan ng tao kundi sa kagustuhan natin ng Panginoong Diyos. Nawa yung kanyang mga salita ay magdala ng maging pampatibay ng bawat isa sa ating pananampalataya at hanggang sa ating kamatayan madala natin ang kanyang mga salita. Kumarap man po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo mahihiya na tinupad natin ang ating tungkulin ng pananampalataya. At ganun din po, gusto rin pong ipaabot ng mga kapatid natin galing sa Kamanggahan na sa Angeles po sila ngayon. Ang pangungumusta nila maging mga kapatid po natin sa At dahil po oras na tayo po'y tumayo tayo.
sambahin ang Diyos nating ilaw, uriin natin lahat, ating ialay sa kanyang ngalan ang buhay, diwa't lakas. Ang Diyos ay naghihintay na siya'y sambahin at laging paglingkuran ng lubos at taimtim, ating asahan. Siyang ating matibay na kanluran. Panginoon namin Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ang bawat isa sa amin na muli ang buhay at lakas na ipinapahiram niyo po ay nananatili pa sa bawat isa. At nagpapasalamat din po ang bawat isa sa amin. Nandito na naman po kami sa ilalim ng mga ito upang mag-aral sa inyong mga banal na salita. Nawa ang mga salitang ito ay maitanim sa puso't pag-iisip po ng bawat isa sa amin. At siya namang magpupungan ng buhay na walang hanggan na ipagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sana po habang mag-aaral kami, panatilihin niyo po sana ang katahimikan, ang kapayapaan upang lubos na maliwanagan po ang bawat isa sa amin sa inyong mga salita. At kami po mga anak niyo, kami mga lingkod niyo na gagamitin niyo bilang kasangkapan na ay ipaisip niyo po sa amin ang dapat namin sabihin. At hindi po sana kami makapagsalita ng anuman na galing sa aming sarili. Sana po, bago namin gawin ang mga bagay na ito, sana ilinisin niyo po ang puso't pag-iisip ng bawat isa. At anuman po ang pagkukulang na nagawa po ng bawat isa sa amin, sana po patawarin niyo po kami at linisin niyo po ang aming mga puso upang ang inyong mga salita ang maglulat sa aming mga puso at aming masunod hindi lang po sa loob ng bahay lalanginan, kundi lalong higit sa labas at sa harap ng tao upang kami ang maging halimbawa na kami nga ay yung mga tunay na anak na nakikinig sa inyong mga salita at maging ang mga kapatid po namin na nasa malalayong lugar. Sana po ipaisip niyo po sa bawat isa na meron kaming tungkulin ngayong araw na ito na sambahin kayo at purihin. Maging mga kapatid namin sa ibang bansa, sana po kahit sa panalangin man lang ay magawa nila ang kanilang. Sana po ang mga hinihiling po namin ito, mga bagay na inyong ipagkaloob dahil hindi po namin ito hinihiling kahit kanino pa man, kundi sa inyong pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na nagipako sa krus dahil sa aming taong nagkasala. Sa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang nagawang pagsamba noong nakaraang linggo ay ika-15 ng Pebrero taong kasalukuyan. Mga awit ng pagsamba bilang 49 and 50. Oras na nagsimula ang pagsamba ay ka-9:45 na umaga. Awit ng panalangin bago mag-sermon bilang nanalangin ng kapatid bago mag-sermon kapatid na Rogelio Kawayan. Nabasa akda at pagtibay, buod ng sermon. Ang pinagmulan ng paglamig ng mga anak ng Diyos o Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa kanilang mga susunod. Kapatid na nangaral, kapatid na tagapamahalang, Rogelio Kawayan. Awit ng panalangin matapos ang sermon bilang dalawa. Nanalangin ng kapatid matapos ang sermon, kapatid na Rizal Cortez. Kapatid na nagpasalamat, kapatid na Marieta Kawayan and Marilyn Curtis para sa kanyang kaarawan. Awit na paghahandog bilang dalawa. Nag-ari ng tausong paghahandog, kapatid na Carlos Sagarayay. Doksoloya bilang isa. Bilang na kapatid na Dumalo, 13 kabataan. Halaga ng koleksyon, 507 daw. Pasalamat dalawa. Kapatid
Pinalagawan ng petisyon kapatid na Rogelio Kawayan. Oras na natapos ang pagsamba, ika-11:10 ng umaga. Gumawa ng akda kapatid na Maricar Kawayan. Sa mga kapatid po nating dumulong na ano po yung napansin po natin sa nabasa. Wala ka pa yan. Wala pong pagkukulang. Ngayon pagtibayin po natin na walang pagkukulang. At dahil po oras na, ibibigay ko na po yung oras sa ating kapatid na Jesus Marco. Hindi po maraming. Bago ko po gampanin ng Diyos, may kapatid. Kamusta po kayo dito? Mabuti naman. Hindi lang po 3 taon, hindi po ako nagsisimula dito. Pinapagpapag po sa inyo, nagkagdagan natin yung dalangin natin kay kapatid na yan, natin kawa, Ano? Yan ang kanya may matik lang sa inyo. Salamat sa iyo. Dalangin ako palagi sa akin. At ngayon po, tuloy tayo sa pan. Ngayon yung turo ng saling ko. Kung bakit nagkakaroon ng nalamig yung mayroon. Pero mayroon kaya may maansip. Bakit natitisyon? Kasi yung mga bagay na ganyan, kaya naglalamig yung mga iba, natitisyon. Kaya mo silang hindi matanggap o hindi nila maulawa. Kung sa Santiago 22 na binabanggit ko, kung talapakinig lang kayo ba niya, hindi mo ginagawa ka niya, ginagayahin mo ang iyong sarili. Kahit ano kang gawin mo dyan, bakit nang nakakagawin dyan? Nakapakinig ka, hindi ka tumatalima kung ako nandun. Kaya gusto mo, ako pa lang mismo madaya sa sarili mo. Napakirap mo na, hindi mo na pala nagagawa. Ito, tuloy tayo sa ating kararing yan. Ang tungkulin ng mga sumasampalataya, pinakinawa ay ninja pagdating ng galit ng Diyos. Ito po sa ating dito, meron talagang kinawaan ng Diyos. Ito naman, inaantintin ng mga ibang pananampalataya. Nung Wednesday, sa kanila yun, dahil kapag may nagtuturo sa'yo, katotohanan, natural din yung mga tinuturuan mo. Malalaman nila yung hindi katotohanan. Ash Wednesday ka lang. Na yung culture, na galing nagturo doon